Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin, mabuting asal para sa mga mag-aaral ng kaalamang Islamiko. So nandito na tayo sa tawjihatu muallimi as-sigar, mga gabay para sa mga nagtuturo sa mga bata. Nga palagi ko sinasabi, hindi porke alam ng tao ang isang bagay ay alam na niya din ito na maituro. Hindi porke alam mo ay kaya mo na itong maituro. So dapat ay inaalam din ng tao kung paano ang magturo, inshallah. So yung buod ng mga natalakay natin nung nakaraan, na yung nagtuturo sa mga bata, inshallah, ay magtuturo sa kanila ng mayroong pagiging malumanay. Kasi iba yung attention ng mga bata at kahit yung emosyon nila, kung ihahambing doon sa mga balig, doon sa mga nasa hustong edad na. So maaring yung nagtuturo sa mga bata ay mas dapat maging pasensyoso, o kaya ay meron siyang mga kakaiba ng mga paraan para ma-motivate yung mga bata. Bawa nga niyan, di ba, sa daycare o sa kinder, yung mga bata palaging binibigyan ng award o star para ma-motivate sila, na maaring hindi na ito applicable sa mga nasa hustong edad na ng mga estudyante. Alam nga naman, lalagyan ko pa ng star ngayon yung kambal kada sagot. Star, hindi na. Inshallah. Kasi naunawaan naman na ninyo ang kahalagahan ng kaalaman, inshallah. Hindi na ito kailangan pang idaan sa ganoong mga bagay. Tsaka sa ganoong edad, sa edad ng bulog, may pagpili na yung tao. Yung gusto ng kaalaman, okay, welcome. Yung ayaw ng kaalaman, edi wag, bahala sa buhay niya. Bahala siya sa buhay niya. So ito mga ganito, so yung bata ay siyempre maaari din nating maturuan mula sa mga nalalaman nating halimbawa mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano siya nakitungo sa mga bata. La nastashar al-qudwa bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. So meron tayong makukuha na kudwa o huwaran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kana yuallimus sigar wa yuwajjihuhum idha akhtau. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagtuturo sa mga kabataan at kumbaga nagtatama din sa kanila mga pagkakamali. Fahada sahabi al-jalil Omar bin Salama kana fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. So meron daw isang sahaba, si Omar bin Salama, bata pa siya nung panahon na ito. Nandun daw siya sa kwarto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa rabibuhu. Yung rabib, ito yung tawag sa tao o bata na kumbaga nakatira sa iyo doon sa bahay mo. Rabib. Hindi naman nampon, kasi basta doon lang siya nakatira sa iyo, kumbaga. Parang si Ali radiyallahu anhu, rabib ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga ganong bagay. Mababasa niyan madalas sa sira o sa Quran, may ayat tungkol sa mga rabib. Sa mga rabib. So dito sinabi, Lanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja ummuhu Ummu Salama. Anak pala talaga siya ni Salama, na asawa ni Ummu Salama. Si Ummu Salama yung pinsan ni Khalid bin al-Walid at ni Abu Jahal. Na nung namatay si Abu Salama at si Ummu Salama, kasama sila doon sa mga kauna-unahan na naghijra patungo sa Habasha. Bumalik sila ng Makkah. At si Abu Salama, kung doon nagkakamali, namatay siya doon sa Badar o sa Uhud. Doon siya namatay.
At napangasawa siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syempre pagkatapos ng iddah. At itong anak niya na ito, si Omar, ay nakatira na doon sa bahay din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama yung kanyang nanay. So dito, tazawwajan Nabi ummuhu, Ummu Salama radhiyallahu anha, fatarabba fi baitin nubuwati haythu kana umruhu 6 sinin lamma tazawwaja Rasul sallallahu alaihi wasallam ummuhu. 6 years old siya nang napangasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang nanay. Lanastami'a ila hadithihi an mawqifin lahu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ito yung iniulat niya tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Qala Omar bin Abi Salama, iniulat ni Omar bin Abu Salama radhiyallahu anhuma, kuntu gulaman fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sakhfi faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam sammillahi ta'ala wa qul bi yaminika wa qul mimma yalik. Siya pala ito, siya lang. So nandun daw si Omar bin Salama dun sa bahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung kamay niya kung saan dumadakot ng pagkain kapag kumakain sila. So yung plato nila, maaaring yung plato nila, share lang sila sa isang plato. So dumadakot siya kung saan-saan. At sinabihan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, sammillah, o bata, sabihin mo ang bismillah. Sabihin mo ang bismillah. Yung gulam, isa itong parang tawag ng endearment para sa bata. Gulam, parang anak, ganun. Totoy, bata, ganun. Ya gulam, sabihin mong bismillah. So, ito yung sinabi lang sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yung hinampas agad sa ulo. So, sinabihan mo na siya. Sabihin mong bismillah. Kumain ka sa pamagitan ng iyong kanang kamay at kumain ka mula doon sa pagkain na malapit sa iyo, insha'Allah. Kumain ka mula doon sa pagkain na malapit sa iyo, insha'Allah. For Rasulu sallallahu alaihi wasallam, lam yatara'fa min al-akli ma'ahadal gulam, bal akala ma'ahu wa 'allamahu wa nasahahu binasihatin jami'atin liadabit ta'am. Kumbaga hindi niya iniwasan na kumain kasama yung bata na 6 na taon. Bagkus siya ay kumain, kasama yun at tinuruan nito at pinayuhan sa pamagitan ng payo na pangkalahatan tungkol sa adab, tungkol sa pagkain. Ngayon, may isang tanong dito. 6 years old si Omar bin Abu Salama sa pagkakataon na ito. Pero tinanggap sa kanyang hadith. Alam naman natin ang mga hadith, tinatanggap ito mula sa balig, mula sa nasa hustong edad, nasa pagbibinata na at pagdadalaga. So nangyari kasi ito, kumbaga, iniulat ito ni Omar bin Abi Salama, may edad na siya. Pero naalala niya lang ito na nangyari nung siya ay 6 na taon. 6 na taon siya na nangyari ito. Kahit yung Sinal Hasan, Sinal Hussein, yung mga iniulat nila tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa parehong pagkakataon. Yung naalala nila tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung iniulat nila nung sila ay nasa hustong gulang na. At gayon din, wakana Ibnu Mas'ud yukarribu tullabahu idha atawhu yaqul antum dawa'u qalbi. So si Ibnu Mas'ud, inilalapit daw niya sa kanya yung mga estudyante niyang maliliit at kumbaga pinalalapit niya ang loob ng mga ito sa pamagitan ng pagsasabi, antum dawa'u qalbi, kayo ang gamot ng aking puso. So ganito magsalita yung mga sahaba o yung mga Arabo sa pangkalahatan. Ganito sila magsalita, mabulaklak. Mabulaklak sila magsalita. Pero depende rin sa kultura. Depende rin sa
kultura. Dito sa Pilipinas, yung mga Pilipino, hindi masyadong ganito lalo na sa panahon natin ngayon. Ngayon sinasabi ko ito kasi maaring yung tao, iba yung nararanasan niya sa tagapagturo o sa kanyang magulang. Sasabihin niya, ba't yung nanay ko, tatay ko, hindi naman ganyan, ba't yung teacher, hindi ganyan. Sama siguro, napakasama siguro. Hindi nakabase din ito sa kultura. Kumbaga yung mga ganito pananalita, culturally based ito. Yung kultura nila ganun, mabulaklak sila magsalita. Pero hindi porke hindi nagsasabi ng ganito yung nanay nyo, tatay nyo, o yung nagtuturo, hindi na kayo mahal. Okay, hindi ganun yun. May iba-ibang expression ng, kumbaga, pagmamahal o pagmamalasakit yung mga tao. At mayroong mga tao na hindi nila in-express yung kanilang pagmamalasakit sa pananalita. Hindi laging, kumbaga, iahambing natin yung mga tao sa ibang tao. Kasi maaring ito ay nakabase sa kultura ng mga tao rin. Waidan istami ila tilkal wasaya ar-ra'i'a wa tawjihat al-azima allati awsa biha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa kana gulaman andak. So tingnan din natin yung naging payo, pangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ibnu Abbas nung panahon na siya ay bata pa. Si Ibnu Abbas nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lang siya. Magkasing edad sila ni Zaid bin Thabit. Siguro mga 14, ganun, 13. Pinanganak sila nung taon ng Hijra. So, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay hadith na iniulat ni Imam Ahmad at Imam At-Tirmidhi. Ya gulam, ihfadillaha yahfaduk. O bata, pangalagaan mo si Allah at pangangalagaan ka rin niya. Na itong hadith na ito, iting hadith na nakaangkas si Ibn Abbas sa likod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinadya na sabihin ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Ihfadillah yahfaduk. Ihfadillah, kumbaga, alalahanin mo palagi si Allah sa mga ganong kahulugan. Ihfadillah tajiduhu tajahak. Alalahanin mo palagi si Allah at matatagpuan mo na siya ay nasa iyong harapan o kumbaga malapit sa iyo sa iyong pag-aalaala at malapit sa iyo gayon din ang tulong ni Allah. Ida sa'alta fas'alillah. Kapag ikaw ay merong hihingiin, meron kang kailangan, hingiin mo ito kay Allah. Hingiin mo ito kay Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. At kapag ikaw ay magpakupkop ka kay Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allahu lak. Marapat mong malaman na kahit magsama-sama pa ang buong ummah na ito, nadulutan ka ng anumang kabutihan, hindi ka nila mapagdudulutan ng anumang kabutihan, liban na lamang sa kung anong isinulat na ni Allah para sa iyo. Ibig sabihin, wala silang magagawa na anumang kabutihan sa iyo, liban na lang sa kung anong itinakda na ni Allah. Kaya bakit pa tayo hihingi sa tao? Bakit pa tayo aasa sa tao? Lahat ay naisulat na ni Allah at lahat ay nasa pagpapahintulot ni Allah. Kumbaga, qadar. Nasa qadar pa rin nakasalalay. Lahat ay nalaman na ni Allah at mula sa mga nalaman ni Allah ay meron siya mga ginusto rito. At sa mga ginusto ni Allah, isinulat na niya ito. At sa mga isinulat ni Allah, ang mga nilikha ay kanyang nilikha para tuparin ang kanilang mga itinakda sa kanila. Walau ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in. So, sa kabaligtaran naman, kahit pa magsama-sama ang umma na ito para pinsalain ka sa anumang bagay, lam yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allahu alaik.
Hindi ka nila mapipinsala liban na lamang sa pamagitan o liban na lamang sa anumang pinsala na isinulat na ni Allah laban sa iyo. Ibig sabihin, hindi ka nila mapipinsala. Rufiatil aqlam, iniangat na mga panulat, wajafatus suhuf, natuyo na ang mga pahina ng Allahul Mahfud na kung saan nakasulat ang mga pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ganyan sinabi dito, wa innal muta'ammila fi siyari ulama'ina rahimahumullah yajidu ihtimamahum bis-sigari abra tadrisihim fil katatib wal masajid wal rifqu bihim was sabri alaihim hatta nabagu wasaru jahabadata zamanihim. Na kung pagmumuni-munihan din natin ang talambuhay ng ating mga ulama, kahabagan nawa sila ni Allah, may kita natin ang kanilang pagpapahalaga sa mga bata at pagtuturo sa kanila, sa kanilang mga katatib, yung mga mesa o yung mga eskwelahan, mga masjid, at ginding kung paano sila nagiging malumanay sa kanila at nagtitiis sa kanila, hanggang sa sila ay lumaki at maging matibay na mga Muslim sa kanilang panahon. Sa limbawa rito, si Sufyan bin Uyayna rahimahullah, Fahada Sufyan bin Uyayna rahimahullah, kana yudarrisu tullabahu fil masjidi fadakala sabiyun sagirun alayhim. Minsan daw ay nagtuturo si Sufyan bin Uyayna sa masjid at merong batang maliit na pumasok. Fakana ahlul masjid tatawhawanu bihi lisigaris sinnihi faqala lahum Sufyan kadhalika kuntum min qabl famannallahu alaykum. Si bata na ito, tahawanu bihi, yung mga tao, kumbaga minamaliit nila yung bata na yun. Parang ano bang maganda? Parang binubuli nila, ganun. Yung bata, binubuli nila o minamaliit nila, pinaglalaroan. Pero sinaway sila ni Sufyan bin Uyayna, sabi niya sa kanila, ganyan din kayo dati, pero kayo ay biniyayaan ni Allah. So, ibig sabihin, huwag ninyong mamasamain yung pagsali dito ng mas bata sa inyo dahil bata rin kayo dati at kayo'y lumaki na kayo ay biniyayaan ni Allah ng kaalaman. Alhamdulillah. Agin din iniulat ni Ata, inna syab liyatahaddatu bil hadithi fa astami'u lahu ka'anni lam asma' bihi wa laqad sami'tuhu qabla an yulad. Kapag meron daw bata na nag-uulat ng hadith, nagbabasa ng malakas, kasi yung katulad ng binanggit ko sa mga classroom, minsan pinagbabasa yung mga tao ng mga tagapagturo, at yung mga tao na yun, na mga bata na nagbabasa ng hadith, nakikinig daw si Ata bin Rabah sa kanila, na para bang hindi pa niya naririnig ang hadith na yun noon. So parang first time pa lang niya naririnig ang hadith na ito. Ibig sabihin, pinagtutuunan niya ito ng pansin. Pinapakinggan niya ng maayos ang pagbabasa ng bata. Pinapakinggan niya ito na para bang hindi niya ito narinig, hindi pa niya ito naririnig, samantalang narinig na niya ito noon pa bago pa man ipanganak ang bata na yon. So ganito niya pahalagahan yung nagbabasa ng hadith kahit ito ay bata pa. Ganyan din panghuli ngayong araw inshallah. Wa ta'al ma'i akhil karim linastami'a ila qissati ahadi fuqaha'il Islam alladina fataku a'mamil fiqh birawa'il istinbat fawafaqahu Allahu litalabil ilmi bayna yaday imam min a'immati al-madahib al-arba'ah fakana lahu ni'mal ab al-hani al-shafiq wal muallimu
Ar-Rafiq. So dito sinabi, sa pakinggan din natin ang iba pang mga kwento tungkol sa mga fuqaha sa maalam ng Islam na silang mga nakabatid ng pinakamatataas na kaalaman sa Islam at iba't iba pang mga kaalaman na may kinalaman dito katulad ng istinbat o pagtitiyak sa mga batayan. At sila ay ginabayan ni Allah sa pag-aaral sa ilalim ng mga imam ng 4 na madhab na sila ay naging mga mabubuting ama sa kanila, mga mapagmahal na ama at mga mapagmalasakit na mga tagapagturo. Inha qisatul Imam Abi Yusuf Yaqub bin Ibrahim falnaduuhu yakussuhu binafsihi kama rawaha al-Khatib al-Baghdadi fi Tariki Baghdad al-Hafid bin Kathir fi al-Bidayati wan Nihaya. So meron ditong kwento tungkol kay Abu Yusuf Yaqub na iniulat ni Al-Khatib al-Baghdadi mula doon sa Al-Bidaya wan Nihaya ni Ibn Kathir. Sa sinabi raw ni Ali bin al-Ja'ad, yung isa sa mga nag-ulat nito, akbara ni Abu Yusuf, sinabi raw sa kanya ni Abu Yusuf, Tuwafa Abu Ibrahim bin Habib wa khallafani sagiran fi hijri ummati. Sa namatay daw ang kanyang ama na si Ibrahim bin Habib at naiwan daw siya na bata pa sa bahay ng kanyang nanay. Sa bata pa siya nang namatay yung kanyang ama. Fa aslamat ni ila khayatin ukhdimuhu. At yung nanay niya, pinaampon daw siya o pinaalaga sa isang mananahi para daw magtatrabaho siya doon, kumbaga. Magiging katulong siya doon sa patahian. Fakuntu umira ala halakati Abu Hanifa fa ajlisu fiha. At siya raw ay naupo habang nandun nga siya sa khayat. Naupo din siya doon sa mga pagtuturo ni Abu Hanifa at dumalo siya sa mga klase ni Abu Hanifa. So itong si Abu Yusuf na ito, Yaqub, siya rin yung madalas na nakukwento na laging kasama ni Abu Hanifa. Alhamdulillah. Fakanat ummi tattabi'uni fatakudu biyaday min alhalakati wa tadhabu bi ila al-khayyat. So yung nanay daw niya, mas gusto daw nung nanay niya na magtrabaho siya, kaya kinukuha daw siya doon sa eskwelahan o doon sa masjid kung saan nagtuturo si Abu Hanifa para dalhin doon sa khayyat, doon sa mananahi. Thumma kuntu khalifuha fi dalika wa adhabu ila Abi Hanifa astami'u darsahu. Pero iniiwan daw niya, tinatakasan daw niya yung kanyang nanay at pumupunta siya kay Abu Hanifa para makinig sa kanyang mga aralin. Falamma tala dalika alayha qalat li Abu Hanifa, nang naulit-ulit na yung ganon, sinabi daw niya kay Abu Hanifa, inna hada sabiyun yatimun laysa lahu shay'un illa ma ut'imuhu mil magzali fada'hu yaksibu danifan kullu yawmin yaudu bihi ala nafsihi. So sabi nung nanay ni Abu Yusuf, ito ay isang bata na ulila at wala siyang anumang bagay liban na lamang sa kung ano ang kaya kong ipakain sa kanya. Kaya hayaan mo siya na makapagtrabaho at kumbaga kumita sa bawat araw at kumbaga may mga araw na magtatrabaho siya at may mga araw na babalik siya doon sa pag-aaral. Pero sinabi sa kanya ni Abu Hanifa, faqala laha Abu Hanifa, ya imra'a, o babae, inni ara fi ibnika aqlan fadaihi yatlubul ilma wa ma yudrika an ya'ti alayhi yawmun yakulul faludaj
bidahni al-fastaq. Sabi ni Abu Hanifa, o babae, ang nakikita ko ay matalino ang iyong anak. Kaya hayaan mo siya na mag-aral ng kaalaman dahil maaring isang araw ay darating sa kanya ang araw, maaring kalaunan ay darating sa kanyang araw, nakakain siya mula sa masasarap na mga pagkain. Isang uri ng pagkain itong tinukoy ni Abu Hanifa. Wahadihi aklatu la yakuluha illa al-khulafa fi dalika zaman linadratuha wa galaa linadratiha wa galaa thamaniha. Ito raw yung isang pagkain na tanging ang mga khalifa lang daw ang nakakakain dahil sa pagiging bihira nito at masyadong mahal ng presyo nito. Yung faludaj bidahni al-fastaq. Hindi ko alam eksakto yung translation nito. Pero nagkatotoo ito. Nagkatotoo ito na syempre hindi naman dahil sa yumaman si Abu Yusuf. Ang naging dahilan nito, syempre nakakain siya nito dahil naging malapit siya sa khalifa at doon sa mga iba pang mga opisyal ng Baghdad dahil pinahalagahan siya sa kanyang kaalaman. Alhamdulillah. At ang kanyang kaalaman ay nagsimula nung siya ay bata pa. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah next week yung tungkol kay Abu Yusuf. Inshallah at marami pa tayong matututunan tungkol sa kanya. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.